may ahas dito sa ano. Diba nakakatakot din pala umupo-upo dito. Yan sa mga bato-bato. Kanina nandun lang sa nilalakaran ko, nagulat ako, napatalon ako. Pero wala naman daw ano. Wala ka dyan. So bale, ito nga pala yung trabaho natin ngayon. Ito yung sinasabi ko sa inyo na yomso. Pag yung kulay yung ginagawa namin, may proseso siya. Hindi siya basta-basta agad tinatanggalan ng pintura. Pag dinadala siya sa amin, ganito yung itsura niya. Tapos yung unang proseso doon, tatanggalan muna siya ng chemical doon. Tapos pag natanggalan na, matagal yan eh. Matagal siya matanggal. Pag natanggalan ng chemical, dadali naman siya dito. Dito sa pwesto na to, diba natanggalan na siya ng chemical. May matititirang chemical pa rin. Ano siya, nililinis siya dito ng tubig. Ito, parang niyakabit na siya ng hose dun sa kabila. Tapos lalagyan ng tubig. Tapos ibababad para malinis. Tapos, babaligtad rin. Ito, nakabaligtad na kasi ito eh. Pagkabaligtad, tatanggalan naman ng tubig. Ito, tubig to. Tapos ito, hangin. Itutulak ng hangin yung tubig palabas. So ito, natanggalan na natin ng mga tubig. Si Kuya Kevin gumawa nito kahapon. Ayan, nakaka-7 na tayo. Tapos 3 na lang yung tatanggalan natin ng tubig. Tapos, pag natanggalan natin ng tubig, kagaya nyan, tatanggalin naman natin yung mga bulb, yung mga ganito. Pati yung mga nasa likod. After nun, tsaka pa lang siya isasalang sa oven. Pagkasalang sa oven, ano yun, para matuyo yung mga tubig pa sa loob na natira. Tapos, doon nalalabas sa pwesto ko yun. Ito na yung, ano na, tsaka pa lang siya isasalang. Ito talaga yung maproseso, yung yomso. Ang laman kasi nito, chlorine. Ano siya, liquid. Kaya kailangan pang linisin. Ito yung ano yung mabaho. Ayun yung ginawa natin kanina, doon yung nasa labas tayo. Yung pinapump natin. Sakit sa ano to, sakit sa ilong. Tapos pagtapos nga natin yan, lalagay natin doon. Kaya ano, yung iba naman yung ginagawa natin na kulay puti, tapos kulay gray. Mga ano yun, ang laman nun gas. Dumadating yun dito, wala na talagang laman. Tapos minsan may gas lang na konting laman. Pinapasingaw. Pero ito talaga, matrabaho yomso. Chlorine. Ayan o. Yomso, nakabalik na din. So bali, ayan yung gagawin natin maghapon. Yung kaninang umaga, yung nagtaano nga tayo ng tubig. Tapos yan, hindi natin kailangan bilisan yan. Kasi kailangan paabutin na natin na maghapon yan. Kasi after nyan, pag nasalang na natin sa oven, wala na tayong gagawin. Hindi kasi kagaya sa pwesto ko yan na pagtas ko diba magtanggal ng pintura or magpintura. Dilinisin ko pa yung loob ng powder coating. Tapos yung mga short ball wawalisin ko pa. Pag hindi gumagana yung machine ko, malinis. Hindi madumi yung paligid. Tapos pintura, wala kang wawalisin. Pag yan lang ang gagawin, wala. Hindi ka maglilinis. Kaya all goods din pag yan yung gagawin. Pwesto. Yan, pagkatas niyan, nasalang yan mamaya. Ayun na yung gagawin ko bukas. Ayun yung tatanggal ako ng pintura. Kaya hindi kailangan mong madali. Yung charging nga namin nandun, natutulog na lang eh. Yung terinim na lang kasi may gagawin siya, kaya may pipinturahan siya. Nakatayo ka lang dun. Papansyahin mo ng oras mo. Siguro mga 3. Tapos na yan eh. Tatanggalan ko na yan. Tatanggalan ko na lang ng mga valve tsaka yung nut sa likod. Pabaputin ko na yan ng alas 2, alas 3. So yun. Diba ginagawa ko to? Dumating yung charging. Siyempre, kala ko kailangan bilisan. Hindi bibilisan ko sana, tapos ililipat ko na dun sa oven. Tapos sabi niya, magana mo na. Diba? Sila nang talaga nagsasabi na, kasi nga pagkas na ito, wala nang gagawin. Mahirap pag dumating pa yung boss, nakita ko lang ginagawa. Ako lang pinakita ko lang na baka mamaya sabihin ni ang bagal ko, diba? So parang inano ko lang na, ay tingnan ko nga kung sasabihin niya mabagal. Ay, magana mo na. Buti nakikisama yung pakiramdam ko. Sama yung pakiramdam ko. Pero go pa rin, trabaho. Kasi hindi ka naman pwedeng umabsent eh. Ano yung company, yung gisusa mo nandyan lang. Tsaka manghihinayang ka nga sa pasok. Yung, alam mo yung hirap lang gumising sa umaga. Parang grabe, parang latang-lata ka na wala kang lakas. Pero kailangan magtrabaho. So yun ang ano dito sa abroad. Kailangan malakas yung katawan natin. Hindi, kahit may sakit tayo, papasok tayo. Wala, hindi tayo pwedeng ano dito mapagod. Masama pakiramdam mo. Hindi kagaya sa Pinas, pwede tayo magpahinga. Parang, okay lang, huwag ka muna pumasok. Ganun. Pasa ka ng medical. Dito, hindi, manghihinayang ka sa pasok.
20 days na nga lang yung pasok natin sa isang buwan, absent ka pa, di ba? Yun lang naman, simple lang naman yung trabaho. Kaya naman. So bali tapos na natin tanggalan ng tubig to. Kung tatlong natitira, tatanggalin naman natin itong mga valve niya, valve. Tigas. Kailangan natin ito. Bali pag natanggalan na ng tubig yan, dito na natin papasok yan sa oven. Yan, mano-manong tinutulak yan. So ganito lang yan, pakita ko sa inyo kung gaano kalakas. Charot. Tanggal yung buto, no? Next, pasok ulit. Yung kanina nandito, napasok na lang sa oven. Tapos na-start na rin natin yung oven. Ito bago na ito. Lalagyan naman ito ng tubig. Para malinisin ito. Tayo. Nabuksan na yung ano dun, yung tubig, yung pump dun. Mararamdaman mo na may pumapasok na tubig to. Parang kumukulo, ganun. So ako lang tao dito sa company namin. Yung Terinim namin yung gumagawa dun sa pintura. Bumili. Yung Chajangnim naman nandun sa likod. Nagpe-petix dun. Kanina lang lumabas yung kasi pumunta yung boss eh. Nandito kanina. Tayo, syempre hindi tayo pwedeng makita na nagpe-petix. Kaya to, kung may gagawin tayo, bagalan na lang natin. Paabuti natin sa oras. Diba? Hanggang. So, matagal-tagal ito mapuno. Inom muna tayo tubig. Tapos itong isang oven, babantayan din natin yun. Na umabot siya ng 170 to 185. Same lang din doon sa oven na binubuksan natin pag nagpipintura tayo. Magkaibang oven yan ah. Ito sa pintura. Ito naman, para matuyo yung tubig sa loob ng mga container na tinanggalan natin ng chemical. Kaya babalik-balikan mo to. Sana all binabalikan. Babalikan mo para ma-check mo kung ilan na yung degrees niya. Gagi, nakakatakot to dito sa company namin. Ghost town na. Wala kang makikitang nagtatrabaho. Ganun talaga pag walang gawa. Kung saan nakatago yung mga yan. Dito, wala. Namili. Nagpetix din yun. Uuwi yun pagka mga break time na. Tapos yung isa, nahandun sa likod, nagtatago. Wala, ako lang ang tao. Ginagawa ko yun. Tsaka to. Ganito ang ginagawa dati ni Kuya Kevin nung wala pa siyang kasama dito. Siya lahat nagtatrabaho. Sabi niya, ako lang gumagawa lahat ng par pagka totoo nga. Kasi, wala sila eh. Na lang tayo dito, watcher. Tsaka na lang muna tayo habang nag-aantay.
Maglilinis na lang tayo ng mga ginagamit natin. Wala tayong ibang magawa eh. Para ma-smooth lang ang tulak. So yun, kaka-out lang natin. At bago matapos tong video na to, so kanina ko pa gustong sabihin naman, kanina ko pa gustong mag-video dito. Kasi nga, ngayong umaga, dito ako nagtatrabaho, diba? Naglipat ako ng tubig. Doon. Tapos, may mga nagko-construction dito. Tinanong lang ako nung isa, yung parang foreman nila. Kung anong nationality ko, sabi ko Philippine. Sabi niya, yung Philippine, yung tsara marang magaling daw magsalita ng English yung Pilipino. Tapos ganun na konting usap, ilang taong ka na dito? Sabi ko 8 months pa lang. Bago ka lang pala. Magaling yung nakakausap ko dito na construction trabaho nila. Magaling mag-English. Pero kasi iba yung construction dito eh. Pag sinabi mo construction sa tingin natin sa Pilipinas, yung mga hindi dito mayayaman din yung construction. Mga dekotse. Tapos nakausap ko galing mag-English. Sabi niya, napunta na rin daw siya sa Pilipinas kasi nakapunta siya ng Cebu. Ganun, nakakagala siya sa Pilipinas. Sabi niya. Tapos English kami mag-usap. So yun, parang dito ako gumagawa kasi kanina. Komportable kayo nag-uusap lang kami ng normal lang. Siyempre, marunong siya mag-English, marunong din naman ako mag-English kahit papaano. Tapos siya din, parang yung English niya pero yung parang napipilitan, pero kahit papaano mas magagaling pa siya mag-English kaysa sa kasama ko dito sa trabaho. Dito kasi yung mga kasama ko sa trabaho hindi talaga. Yung English nila konti lang. Siya fluent din magsalita ng English. Ay nakakadiretso siya magsalita ng English. So nag-uusap kami. Tinanong niya kung gaano na ako tagal, sabi ko 8 months. Tapos tinanong niya kung magkano yung sahod dito. Sabi ko ibig man nyo 2 million basic. Sabi niya, ang baba. Ayan, ang baba ng sahod mo. Tapos tinanong ko, sa ganyan po yung trabaho niyo na po yan, magkano po yung sahod? Sabi niya, 3 million to 4 million. Isipin niyo yun. Diba? Construction. Ayun ang natutuwa lang kasi ako. Siyempre, hindi ka naman magugulat dito sa Korea na ganun yung sahod dito. Siyempre, pag mahirap ang trabaho dito, mas malaki ang sahod. Tapos mga dekotse pa sila. So makikita mo lang, napakasimple lang. Tapos yung trabaho, hindi naman madalian. Tapos ang pupulido nila gumawa. Solid. Kanina ay siguro 3 araw lang nila ginagawa to. Ang bilis din na natatapos. Parang ito kasi mga kontrata dito. So yun, 3 million to 4 million. Nasa yun? 140,000 to 160,000 kinikita nila, di ba? Sarap. Yun lang. Tuntuhan lang kami. Bukas sana mabidyohan ko. Magtatanong pa ako sa kanya. Nahiya ako kasi kanina ko lang siya nakausap. Matanda na, parang mga kasing edad nung nung terinim namin, mga nasa 45 years old na din. 45 to 50 years old. So yun, ulit lang. Wala kasi si Kuya Kevin ngayon, nag-outside sa ngayong araw. Kaya tayo na lang. So yun lang. Yun lang ang trabaho natin ngayong araw. At dumating kasi yung boss. Kaya naging busy tayo nung hapon. Kahit wala na kaming ginagawa, yung hanap na lang ba ng ginagawa, naglilinis, basta kung yung may magawa ka lang. Kasi ito, pa-out na kami. 6 pa lang mga 6:05 pa lang yung kaka-out lang namin. Mga 6:05 pero ang dilim na. So ang bilis talaga ang bilis na magdilim talaga. Mas bumilis pa. Nung nakaraan medyo maliwanag pa ng ganito, ngayon ang dilim na talaga. So yun lang. Wala tayong kasama ngayon kasi nga outside si Kuya Kevin. Bali, Friday pa yung uwi niya. Yun, doon pa lang tayo magkakasama. Balik to, parang ganito naman talaga yung normal namin dito. Pagka outside yung isa, talagang walang kasama. So, yun lang, hindi ko pa ma-edit yung nami vlog ko kasi nga, yung mga vlog kasi nga may sakit ako. Sama ng pakiramdam ko, wala akong gana mag-edit. Nahihilo ako pag nagsi-cellphone. Tsaka, sama ng pakiramdam ko. Pag hapon, ngayon, pag ganito, pag out, pag magpapahinga na, dun sumusumpong yung sakit. Alam mo, parang nangihina ka. Pero buti naman, pagkatrabaho, malakas yung malakas tayo. So ito yung ginagawa nila. Same lang din sa atin, hollow blocks lang din. Nakakamiss kasi nag-construction din ako sa Pilipinas.
So natutuwa lang ako kasi 'di ba, yung construction sa kanila dito, napakalaki ng sahod. Kasi naiisip ko sa Pilipinas napakaraming nagko-construction na hindi nabibigyan ng sapat na ano kung ano talaga yung bayad para sa kanila. Kasi sa atin, alam nyo naman yung rate ng construction. Magkano lang? 500 to 700. Di ba? Ano lang, ang baba. Ayun lang kasi yung parang trabaho sa atin na pag wala ka ng choice, mag-construction ka. Kasi ako nagko-construction din ako, sumasama ako dati sa lolo ko. Kasi yung lolo ko nagko-construct, bumubuo ng bahay. Papa ko marunong. Lahat kayo parang yung bahay nga namin kami lang unti-unti. Parang ganito. Tulong-tulong lang kami. Kasi nga yung lolo ko, nagko-construction talaga. Kasi dati dapat mag-a-abroad din yun. Kaso hindi lang siya natuloy. So yun lang no. Ang sarap kasi na kung may skill naman kayo na construction, kung bata pa kayo, nasa kumpanya kayo na mabibigyan kayo ng experience. Kunyari, sa kumpanya na yun, 2 years kayong experience sa construction. Kasi may mga bansang ganun kailangan lang nila na experience. Kunyari, may ganto ka sa construction kung may experience ka na ganito. Yung mga napapanood ko sa Switzerland, Canada, mga talaga in demand yung mga ganong trabaho. So, di ba? Dito na lang example na yun dito sa Korea. Sahod nila dito 3 million to 4 million. Yung 3 million nasa 120,000 yun. Yung 4 million nasa 160,000. Di ba? Korean yung nakausap natin kanina. Pero bumaba man, kunyari 120 to 150, di ba? Ang laki nun. Sa Pilipinas, magkanda kubaan na sa construction. Napakahirap pa ng trabaho sa Pilipinas, di ba? Alam naman natin yun. Ako, danas ko yan. Yung talagang sulit yung bayad. Ganun. Dito, wala lang. Lang sila, normal na gawa lang. Hindi naman kailangan bilisan kasi kontrata naman nila yan. Tapos yung mga gamit nila, iwan lang dito. Yan. Ito, iba yung gumawa nito Parang may kumontrata din yan. Tapos iba naman yung dito sa construction. Tapos gagawang patato ng bubong. Syempre hindi pwedeng ganyan kasi malapit na mag-snow. Ito yung tinatambayan natin pagka malamig, yung nagpapaaraw tayo. Kaso nga hindi na tayo makatambay kasi nga ginagawa. So yun lang no. Kung bata pa kayo at construction talaga yung gusto nyo, may lugar para sa inyo. 'Di ba? Gamitin nyo yung skills nyo, yung skills nyo na natutunan sa pag-construction at dalhin nyo dito sa abroad. Kasi pag nandito kayo sa abroad, talagang babayaran kayo ng tama dun sa skills nyo. Diba? Ganun lang, gamitin nyo hanggat bata pa kayo. Hindi naman masama mag-construction. May iba kasi na construction. Ang baba ng tingin natin sa construction. Oo, sa Pilipinas, mababa yung tingin. Kasi nga, ganun lang. Parang ayun yung pinakamababang trabaho na pwede mong gawin pag wala ka ng choice. Pero pag ginamit mo sa tama at ginamit mo yung skills mo tama at alam mo yung mga pupuntahan mo na para makapagtrabaho, kunyari, alam mo yung mga ideas kung paano makapag-abroad, 'di ba? Ganyan, nood-nood lang sa YouTube. Kami ganun lang din kung paano makapag-abroad 'di ba? Kasi mga in-demand yan yung mga ganyang trabaho. So, yun lang, pinakita ko lang sa inyo na may construction din dito sa Korea at ganun nga sila sumahod. So, ito bubuhusan to ng semento. Binuo lang to kanina. Ang ang linis din nila magtrabaho. Tapos yung mga gamit nila dito talagang mga high class. Yung kunyari yung kahoy hindi tinipid, yung magagandang kahoy talaga. Sa mga semento nila nasa labas lang. Di ba? Kompleto sa gamit. Yun. Tapos yung pala, pag nagbabuo sila ng asintada, walang bakal. Hollow blocks, tapos parang may mga bricks sila na part pambuo. Para walang bakal yan paikot. Pero ang ganding, matanda na yung gumagawa pero napakakalinis ng gawa, napakakinis. Kaya yun, advice ko lang, kung bata ka pa at nandiyan ka sa ganyang klaseng trabaho or ganyang linya ng trabaho ngayon sa Pilipinas, construction, dapat gamitin mo yan. Gamitin mo sa tama yung natutunan mong skills dyan para hindi masayang. Sa Pilipinas, magiging sayang pag naging construction ka lang habang buhay. Diba? Construction ka sa Pilipinas. O sige. Pero kung gagamitin mo rin utak mo dyan sa Pilipinas, kung mga contractor ka, syempre yayaman ka dyan. Pero kung ikaw, nag-construction ka sa Pilipinas, kuha ka lang ng kung gusto mong, syempre yumaman, gusto mong mabago yung buhay mo, kuha ka ng experience. Tapos huwag sa mga yung parang sinama-sama ka lang, kuha ka sa mga company na experience sa pag construction para magkaroon ka ng ng experience, yung valid experience na nagtrabaho ka sa gantong company, construction company, ganun. Yan yung mga ina-acknowledge pagdating sa pag-abroad. Kasi dati napapanood ko rin yan sa YouTube. Kung paano ka mag-abroad ng construction, yung skills mo. So yun.
'Di ba? May may pintuan para sa inyo. 'Di ba? Kung ayan yung napili yung trabaho. Kaya kasi sa Pilipinas napapansin ko talaga ang daming mga batang nagko-construction na andun na, nasanay na sila na gano'n na lang. Hindi. Kaya nyong mabago yung buhay nyo gamit yung skills na alam nyo sa pagko-construction. So yun, gamitin nyo lang sa tama. Mag-abroad kayo. Gamitin nyo yan dito sa abroad. Tsak, yayaman kayo dito. Kasi, yun na nga, natuwa lang ako kanina kasi grabe, ganun pala yung sahod nila dito. Diba? Laki na sahod nila, grabe, solid. Pero sa ibang bansa, mas malalaki pa. Kaya yun, gamitin yung skills nyo. So yun, dahil tayo lang mag-isa dito sa Gisuksa, nag-aasikaso na ako ng pagkain ko. At baga tayo magpapahinga kasi yung sama talaga ng pakiramdam ko. Kailangan kong magpahinga. Dahil Sabado, gala. Linggo, gala. Monday, nagsaka kami, di ba? Nagsaka kami ng mga, ano ba yun? Yung gogoma, yung kamote. So, uy, pipit ako. Ay, kay Kuya Kevin. May dumating na deliver kay Kuya Kevin. Kevin Tal. Ano to yung pang razor? So yun, hanggang dito na lang. Yan, pinakita ko lang yung trabaho kanina. Yun, ganun lang yung trabaho natin kanina. Kasi wala si Kuya Kevin eh. Wala ding magtagawa na ako yung gumawa. Tapos, basta tatlo lang kami kanina. Kanina nga, wala na yung mga Korean. Diba ako na lang yung nagtatrabaho. Ganun lang. Ulit-ulit lang dito. Minsan pag busy, yan, lahat kami gumagawa. Pero pag hindi naman, madalas ako lang naiiwan. Tapos yung isa, yan. So, yun lang. Sana bukas makausap ko yung sinasabi ko sa inyo na Korean. Magaling mag-English. Tatanungin natin siya sa mga tungkol sa trabaho niya pagko-construction. Kasi nakakatuwa na ganun. So yun lang, hanggang dito na lang yung vlog natin. Bye bye.